Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, unang-una sa lahat ay ang papuri at ang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri at pinasasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ito na binigay niya sa atin, na tayo sa abala nating mga oras ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na umupo, makinig upang mapaalalahanan natin ang ating mga sarili at upang mapaunlad natin ang ating pag-uunawa sa relihiyon. Ito ay kabilang sa pinaka-importanting biyaya na binibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, وَمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. Katotohanan, sino man ang hinahangad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mabuti para sa kanya, ay ipinauunawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang relihiyon. At sa tuwing ikaw ay mayroong pagkakataon, nakita mo ang sarili mong nakaupo, nakikinig, upang matutunan ng relihiyon, upang maunawaan ng relihiyon, alamin mo na ikaw ay nasa kabutihan at ang Allah ay naghahangad ng mabuti para sa iyo. Pasalamatan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito, dahil katotohanan ng biyaya ng Allah ay hindi tunay na makakamit maliban lamang sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Kanya. Alhamdulillah, salamat. Pinasasalamatan natin ang lahat ng mga individual na nagtaguyod ng programang ito. Nagpapasalamat ako sa pag-imbita sa akin sa programang ito, lalong-lalo na ang Moro International Students Association. Ganon din ay ang partnership nito na Ad-Doha Foundation Incorporated. At ang lahat ng mga opisyal na nandito, ang lahat ng mga individual na nagsumikap na maparito, naway bigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mabuti sa atin. Tanggapin ng Allah ang ating mga pagsisikap at ipabilang ng Allah o ibilang ng Allah ang mga oras na ito kabilang sa mga mabubuting gawain natin titimbangin sa araw ng paghukom. Amin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa puso. At tulad ng banggit ng unang nagsalita, ito ay napaka-importanting mapag-usapan at lalong-lalo na napaka-importanting maunawaan. Napaka-importante sa ating maunawaan ang tungkol sa mga usapin tungkol sa puso. Dahil sa ang puso ay ang pinaka-importante sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Ang puso na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay biyaya. Ito ay biyaya. At ito ang pinaka-importante na tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinaka-importanting bagay na siyang pagpapaunan ng isang tao sa araw ng paghukom. Napaka-importante ng puso na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya sa banal na Quran na walang sino man ang tatanggapin niya doon yaum al-qiyamah maliban lamang yung mga individual na nagkaroon ng malinis at matuwid na puso. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ginawang kondisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mabuting katayuan ng ating puso upang mapagtagumpayan natin ang pinangako ng Allah na paraiso. Ganun kahalaga ang maliit na bahagi na ito sa ating katawan. Ang puso ay hindi siyang pinakamalaki kung ating literal na uunawain. Gayunpaman ang gawain nito ay ang pinakamahalaga at ang pinakadakila sa lahat ng bahagi ng katawan.
And that's why dapat natin maintindihan na sa ating sarili ang puso ay parang kuta. Ito ay parang kuta. Kapag ito ay nasira, aagawin ito ng syaitan. Ang puso ay parang kuta at ang mga syaitan ay naghihintay ng panghihina nito kailan sila papasok. Upang kapag ito ay napasok niya, paghaharian niya. At kapag naging hari siya dito, kukontrolin niya. At kapag nakontrol niya ang puso, makukontrol niya ang buong pagkatao mo. Kung ano ang nasa puso, siya ang iginagalaw ng katawan. Kung ano ang nasa puso, siya ang inilalabas ng bibig. Kaya kapag ang isang tao napagtagumpayan ng syaitan na pasukin ang kuta na ito, ang puso na ito, ang lumalabas sa kanyang bibig ay mga bagay na hindi kalulugdan ng Allah. Ang aksyon na lalabas sa kanya ay mga bagay na hindi kalulugdan ng Allah. So ang puso ay kuta. Ito ang panangga sa buong pagkatao natin. Ito ang panangga mismo sa pinaka-iman na nandito sa puso ito. Yan ang mahalaga, kaya napaka-importanting pag-usapan natin kung ano ang maaaring makasira sa puso na ito at kung papaano natin mapangangalagaan ang puso ito. You see, dahil ang puso ay isang kuta na gustong pasukin ng syaitan, importante maunawaan natin kung ano ang mga pinto na ito na pwedeng pasukin ng syaitan. Ngunit hindi itong siya pag-uusapan natin, ngunit papanggitin natin ang pinaka-fundamental, siya nagiging sentro ng aking lecture, ang pinaka-fundamental na siyang kapag nasira, ay hindi lamang isang pintuan ang pwedeng pasukin ng syaitan, kundi maraming pintuan. At ito ay nabibilang sa tatlong bagay. Una, dapat natin maunawaan na ang puso ay dakila sa lahat ng bahagi ng katawan. Intindihin natin ito. Ang puso ay ang pinakadakila sa lahat ng bahagi ng katawan. Ang tao, kapag hindi niya nauunawaan ang mga mekanismo sa isang bagay, hindi niya ito gaano nagagamit. Tama? Hindi niya alam kung paano gamitin ito. Minsan, kung may hawak ang iPhone at bagong bili ka lang ng iPhone, maraming mga features ng iPhone hindi mo magamit-gamit. Bakit? Kasi hindi mo masyadong alam kung ano ang nandito. Minsan, mga basics ng iPhone, hindi natin alam. So dahil doon, hindi mo na i-enjoy yung mga maraming mga features na nandyan sa gadget na yan. Ganun din, importante sa ating maunawaan ang fundamental na katuruan ng ating relihiyon, lalo-lalo na sa ating puso. Dahil kung hindi natin ito maunawaan, hindi natin magagamit ng tama, hindi natin magagawa ang dapat, hindi natin maiiwasan ang mga bagay na makakasira dito. So yan ang pinakaunang dapat natin intindihin. Ang puso ay ang pinakadakila sa lahat. Yan ang dahilan kung bakit ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat o idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, katotohanan na sa katawan ay may isang piraso ng laman. Kung ito ay nasa mabuting kalagayan, ang buong katawan ay nasa mabuting kalagayan. At kung ito ay masisira, ang buong katawan ay masisira.
ala wahiyal qalb. Tandaan, alamin, ito ay ang puso. Ang maliit na pirasong ito na ikan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag ito ay nasira, ay masisira ang lahat. Na kapag ito ay magiging mabuti ang lahat. Ganun kung paano kahalaga ang puso dito sa ating katawan. And that is why ang puso ay maituturing na hari ng ating katawan. Ito ang pundasyon ng lahat ng pagkatao ng isang tao. Ang pinakadakila sa bahagi ng katawan, sa pamamagitan nito ay nakakamit ng tao ang kaligayahan. Sa pamamagitan nito ay nalulungkot ang puso, na lalong nalulungkot ang tao, nagiging malayo sa kanya ang kaligayahan at nagiging malungkot ang kanyang puso. Sa pamamagitan din nito, nakasalalay ang tunay na pagsamba. Yan ang puso. Yan ang dahilan kung bakit napaka-importante ang puso sa ating katawan. Si Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala kanyang sinabi, a'malul qulub hiya al-asl wa a'malul jawarih tab'un wa mukmilah wa inna niyyata bimanzilati ar-ruh wal amalu bimanzilati al-jasad lil a'dha' الذي إذا فارق الروح ماتت فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. Si Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ay kanyang sinabi tungkol sa puso o tungkol sa gawain ng puso. Ika niya, ang gawain ng puso ay ang fundamental, hiyal asal. Amalul jawari, hiyal asal. Ang gawain ng puso, ito yung fundamental. At ang gawain ng katawan, tab'un wa mukmilan. Ito ay sumusunod at nagkukumpleto lamang. So see, ang puso ika, that is the most important. That is the fundamental. Our body parts, ang katawan natin, bibig, isipan, katawan, dila, lahat ng bahagi ng katawan, tab'un wa mukmilan. Ito ay sumusunod lamang at kumukumpleto lamang. At ang intensyon, waniyatu bimanzilati ruh. At ang intensyon ay tulad ng kaluluwa. So inihalin tulad ni Ibnul Qayyim ang niyya. Ang niyya. At saan ang niyya? Ang niyya ba sa dila? Saan ang niyya? Saan? Sa puso. Ang niyya tuloy sa talaffuz. Ang niyya wala sa dila. Ang niyya nasa puso. At sabi ni Ibnul Qayyim, waniyatu bimanzilati ruh. At ang intensyon, ang katayuan nito ay katulad ng isang kaluluwa. Wal amalu bimanzilati al-jasad lil a'da. At ang kilos ay tulad ng katawan para sa mga bahagi nito. Na kapag umalis ang kaluluwa, alladhi idha faraka ar-ruh matat, na kapag umalis ang kaluluwa, ano mangyayari sa katawan? Mamamatay. Katulad din kung ang niyya na siyang gawain ng puso, kapag wala yun sa anumang ginagawa ng tao, matat. Walang silbi. Anumang gawain na wala doon ang intensyon mabuti, walang silbi. Anumang pagsamba, anumang gawain mabuti, wala doon ng mabuting gawa, mabuting intensyon na siyang gawain ng puso, ang gawain ay patay. Tulad sabi niya ng kaluluwa, idha faraka ar-ruh matat. Katulad din, ganoon ang niyya doon sa gawain. Kung paano ang ruh, ang kaluluwa sa isang katawan. Kaya sinabi niya, فَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْقُلُوبِ أَهَمُّ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْجَوَارِحِ. Kaya sabi niya, ang karunungan tungkol sa mga batas na ukol sa gawain ng puso,
Importante maunawaan natin kung paano ang gawain ng puso. Sinabi niya, kung kaya ang karunungan tungkol sa mga batas na uukol sa gawain ng puso ay mas mahalaga. Mas mahalaga kaysa sa karunungan na uukol sa gawain ng katawan. One of the scholars, sinabi niya, awadtu an yakunu min al-fuqaha man laysa lahu shughlun illa yu'allima an-nasa maqasidah. One of the scholars, sinabi niya, ginugusto ko na sana mayroong kabilang sa mga scholar na wala silang ibang gagawin kundi ang ituro kung ano ang intensyon, kung ano ang tungkol sa gawain ng puso. Fayaq'adu wa yu'allimu an-nasu bihi. At uupo siya at tuturuan ng mga tao dito. Walaysa lahu shughlun illa, at wala siyang trabaho maliban doon. Bakit sabi niya? Dahil marami sa mga tao ang nasasayang dahil sa pagbabaliwala nila sa gawain ng puso. Kapag hindi masyado naunawaan ng tao ang halaga ng gawain ng puso, hindi nila isasagawa ng tama ang kanyang mga gawain. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala na ang karunungan, ang kaalaman, ang karunungan natin tungkol sa gawain ng puso ay mas importante kaysa sa karunungan natin tungkol sa gawain ng katawan. Okay, magaling ka sa lahat ng mga ahkam ng fix sa iyong pagsasala. Alam na alam mo lahat ng ahkam, lahat ng mga ahkam sa mga gawain ng sala. Nagagawa mo ng tama ang sala. Nagagawa mo ang lahat ng mga sunnah. Nagagawa mo ng maayos yung mga paggawain, mga sifat ng pagdarasal. Pero hindi mo naiingatan kung ano ang nasa puso. Ang puso naghahangad ng iba. Ang puso malayo kay Allah. Kahit anong galing mo sa kaalaman ng gawain, which is yung gawain ng pagsasala, mga sifat, pamamaraan ng pagsasala, kahit gaano yung kaalaman mo sa bagay na ito, ngunit nagkukulang ang pag-uunawa mo sa halaga ng gawain ng iyong puso, hindi pa rin magtagumpay ang gawain mo sa pagsamba. Kahit gaano pa man kagaling ang pagsasagawa mo nito. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Ibn al-Qayyim, ang kaalaman, karunungan sa batas na uukol sa gawain ng puso ay mas mahalaga kaysa sa karunungan ng gawain o karunungan sa gawain ng ating mga katawan. Si Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, sinabi niya, wal a'malu dhahira la takunu salihah maqbula illa bitawassati amali al-qalb. فإن القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا خبطت أو إذا خبطت خبط جنوده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة. So si Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, sinabi niya, ang panlabas na gawain, al-a'malu dhahira la takunu salihah maqbula illa bitawassuti amal al-qalb. Ang mga gawain panglabas ika ay hindi magiging matuwid. Ano yung mga gawain panlabas? Lahat ng gawain panlabas, lahat ng gawain sadaka, pagbibigay ng sadaka, pagsasala, lahat ng gawain na ukol sa nakaturuan ng ating relihiyon, mga gawain panlabas ay hindi magiging matuwid at hindi magiging katanggap-tanggap maliban sa pamamagitan ng gawain ng puso. Siya, nakita niyo kung gaano kahalaga ang puso dito? La takunu salihah, hindi magiging matuwid. Wala takunu maqbula, at hindi katanggap-tanggap illa maliban bitawassuti amalil qalb, maliban sa pamamagitan ng gawain ng puso. See kung paano kahalaga ang puso. Yan ang dahilan kung bakit sinabi, sapagkat ang puso ay hari, fa innal qalba malikun wal a'dha'u junuduhu,
at ang mga bahagi ng ating katawan, ito ay kanyang sundalo. Kaya kung ito ay masama, فَإِذَا خَبُطَتْ جُنُودُهُ. Kaya kapag ito ay naging masama, ay magiging masama rin ang kanyang mga sundalo. Naging masama ang puso, magiging masama ang katawan nito. Masama ang puso, nagiging masama ang buong katawan. Kapag masama ang puso, masama ang iniisip. Kapag masama ang puso, masama ang lumalabas sa dila. You see, that is the reason why all these things, puso, isipan, inutos sa atin na maging mabuti. Kung gusto mo magkaroon ng positive life, you have to have a positive mindset. If you want to have a happy life, you have to have a positive and healthy heart, yung puso na positibo, isip na positibo. Ang taong positibo ang isipan, malusog ang puso niya. Kasi yung tao na puro negatibo yung isipan niya, lagi na lang naghihinakit. Lagi na lang sumasakit. Di paano? Hindi siya marunong magbigay ng rason. Hindi siya marunong magbigay ng tamang kaisipan sa mga bagay-bagay. So itong lahat, itong isipan natin, konektado sa puso natin. Ano yung man yung nasa puso, kasamaan ng puso natin, yung din ang nagiging resulta ng isipan natin. Ganun din, ang dila natin nagiging masama. And that's why, one of the hadith, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Hindi kailanman magiging matuwid ang iman ng isang tao, ng isang mananampalataya, hatta yastaqimu qalbuhu, hanggat sa hindi maging matuwid ang kanyang puso. You see, iman to heart. La yastaqimu imanu abdin, iman, hatta yastaqimu qalbuhu, in heart. Wala yastaqimu qalbuhu, at hindi magiging matuwid ang puso, hatta yastaqimu lisan. Iman, heart, and tongue, yung tina. You see the connection? And that's why ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah at manalita kayo ng matuwid. Kapag ikaw ay nanalita ng matuwid, anong resulta? Yuslih lakum a'malakum. If naging mabuti ang iyong dila, magiging mabuti ang katawan. Sabi ng Allah, kapag nanalita kayo ng makatarungan, ng matuwid, yuslih lakum a'malakum. Ayusin ng Allah ang kalagayan ng mga gawain ninyo. Wa yaghfir lakum dhunubakum, at patatawarin kayo ng Allah sa inyong mga kasalanan. And that's why in another narration of hadith, idha asbaha ibnu Adam, kapag nag-umaga ang anak ni Adam, ang buong katawan niya, kinakausap nila ang dila. Sabi nila, ittaqillaha fina, katakutan mo ang Allah sa amin. Matakot ka kay Allah para sa amin. Bakit? فَإِنَّكَ إِنْ أَهْوَجْتَ فَإِنَّكَ إِنْ إِسْتَقَمْنَا وَإِنَّ أَهْوَجْتَ إِسْتَهْوَجْنَا. Dahil kapag ikay naging matuwid o dila, ano naging ipag-usap? Hada min ilmil ghaib, kabilang ito sa mga bagay na hindi natin nakikita. But sinabi ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, and every morning, ang ating buong katawan kinakausap ang ating dila. Anong sinasabi nila ng katawan natin? Sabi nila, katakutan mo ang Allah para sa amin. Dahil kapag naging matuwid ka, magiging matuwid kami, at kapag naging masama ka, nagiging masama kami. So you see, and that's why lahat yun ay nakabatay ang kaayusan ng dila na siyang pinaka-importante.
din sa bahagi ng katawan, ang kaayusan ng isipan, which is napaka-importante din sa ating katawan, lahat yun ay resulta mula sa puso. Resulta sa puso o yung dalawang yun ay magre-resulta sa puso. Nagintindihan natin yun? Ang puso, nagre-resulta sa dila at isipan. Gayon din ang isip at ang dila maaaring makaapekto sa puso. At ito ay dapat natin maintindihan kung kaya si Ibn al-Qayyim ay nagbigay ng mabuting kaliwanag sa bagay na ito. Pangalawang punto, ang puso ay ang lugar ng iman. Ang puso ay ang lugar ng iman. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi. Tinuturo niya ang kanyang dibdib al-iman o hahuna. My dear sisters, my dear brothers, sapat ng pangalagaan natin ng ating puso dahil sa ang puso ay ang lugar ng iman. Ang taong pinangangalagaan niya ang kanyang puso ay nangangalaga ng totoo sa kanyang iman. Ang tao na natatakot na madungisan ng kanyang puso ay ang tunay na nangangalaga para sa kanyang iman. Dahil naiintindihan natin na ang iman, ang taqwa, which is ang taqwa ay ang resulta ng matuwid na iman. Ang taqwa ay ang resulta ng matuwid na iman. At ang saan ang lugar nito? Ang puso natin. Yan ang dahilan kung bakit ang syaitan ay pilit na inaagaw ang pag-ahari sa puso. Ang syaitan, pilit na inaagaw ang pag-ahari sa puso ng isang tao. At madalas, nananalo ang syaitan. At ano ba ang malaking sakit na sumisira sa iman, na siyang gamit na sandata ni syaitan? Ano ito? Ang hawa. So this is the greatest enemy of our heart. Ito ang pinakakalaban ng ating puso. Ang hawa. At ang dalawang ito, al-iman wal hawa, ang iman at ang hawa, ito, dalawang ito, this is in a war. Ito ay nasa digmaan mula pang ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya. And this is a war that never ends. Hindi kailanman magtatapos hanggat sa iyong kamatayan. Nagpapaligsahan ang syaitan o nakikipagpaligsahan ang syaitan sa iyong iman. Gustong pasukin ng syaitan ang iyong iman sa pamamagitan ng iyong hawa. So dapat natin maintindihan ano ang nature, kalikasan ng ating puso. Ang mga ulama natin sinabi nila na ang iman huwa iqrarun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ito lahat ito po sa puso. You see, sabi ng ating mga scholar, ang iman daw iqrarun bil lisan. Ito ay sinasabi ng dila. Wa i'tiqadun bil qalb. Ito ay nagmumula sa puso. Wa amalun bil jawarih, at ginagawa ng katawan. Yan ang kumpletong iman. At hindi pwede na sinasabi mo ang iyong iman pero hindi mo ginagawa. Hindi mo pwedeng sabihin pinaniniwalaan ng puso mo ito pero hindi mo rin sinasaksi. Ang tao na naniniwala sa kaisahan ng Allah pero hindi niya isinasaksi ay katulad ng isang kafir. Bagamat sinasabi niyang naniniwala sa isang Diyos ay hindi siya nagbibigay ng shahada. Ganon din ang tao na nagsasabing siya ay may iman at sinasabi niya ang kanyang iman, ngunit hindi niya isinasagawa. Katulad ng sinasabi ng isang tao
naniniwala siya sa kaisahan ng Allah, sumasaksi siya, asyhadu anna la ilaha illallah. At anong ibig sabihin ng asyhadu anna la ilaha illallah? Sinasabi mo, sinasaksi mo, annaha la ma'buda bihaqqin illallah, na sinasabi mo walang ibang Diyos na karapat-dapat sa maliban kay Allah. Pero hindi ka sumasamba kay Allah. Ito ba ay iman? Since you are doing the opposite meaning of the shahada, sinasabi mo, asyhadu anna la ilaha illallah, yani taqul, la ma'buda bihaqqin illallah. Sinasabi mo walang ibang Diyos maliban kay Allah, na ibig sabihin sinasabi mo yun, na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, sinasabi mo, pero hindi ka nagsasamba, hindi ka nagsasala. At sasabihin mo, hindi yan mahalaga, importante, nasa aking puso, wallahi hindi ganyan ang iman.